Purihin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus.
Magandang gabi po, malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ngayon ang Consuming Fire Radio Ministry. At nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahayag ng salita at bago ko po tawagin si Sister Laila ay tinatawagan ko si Sister Claire na manguna sa ating panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this prayer line. We thank you, Lord, for everyone you've brought tonight. And Lord, we thank you for the opportunity that you give us to come on this prayer line, Lord, tonight. And Lord, we want to lift up to you Sister Lila as she brings forth the message that you have given her to share with your people tonight, Lord God. Lord, we ask for your Holy Spirit's anointing upon her. And Lord, we pray, Lord God, that you would speak through your vessel tonight, Lord God. Bless your people. And Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. At tinatawagan ko na po si Sister Laila. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Marina, Sister Claire, Pastor Mel, at sa lahat po ng dumalo at dadalo sa gabing ito sa ating prayer line. Magandang gabi. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi o tatalakayin ay may pamagat na ang paghihirap mo ba ay para kay Kristo. At ating pong tunghayan ang aklat ni Job, chapter 2, verses 1 to 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Take us not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from us. Rejoice unto us the glory of thy salvation, and renew a right spirit within us. Salamat po, Panginoon. At naririto na po tayo, mga kapatid, sa Kapitulo 2, talata mula 1 hanggang 10. At sinasabi nga po dito sa aklat ni Job, nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan." At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Balat kung balat, oo. Lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan." At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, "Narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job
ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib. At siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya na ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Ito po ang ating banal na salita mula sa aklat ni Job. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang inaaliw o comported sa salitang English? Ang paghihirap ay may katumbas na pag-aaliw. Ang pagdamay sa isang tao sa pamamagitan ng pagtulong o paghikayat sa panahon ng kanyang pagdadalamhati o kalungkutan, pagkakasakit o anumang pangangailangan, ay galing po iyan salitang inaaliw o comported sa wikang Griego na paraklesis. Basahin po natin ang aklat ng mga ikadalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, talata 4. Mayroon pong magandang sinasabi dito. At sinabi nga po dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talata 4, ay sinabi na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na iniaaliw din sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na umaaliw nga at nagbibigay ng tulong sa mga nagdadalamhati sapagkat ipinapadala niya sa kanyang mga anak ang banal na Espiritu Santo. Tunay din na pinapayagan po ng Diyos na tayo ay makaranas ng iba't ibang klase ng paghihirap habang tayo ay nasa mundo upang matapos nating maranasan ang kaaliwan, kaluwagan, o panahon ng walang kahirapan sa ginawang pagtulong ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo naman po sa kabila nito ay makagawa rin ng mga aksyon o tulong sa mga ibang tao na dumaranas din ng katulad ng paghihirap o suliranin na ating naranasan. Kaya't isang pagpapatunay po lamang na tayo ay tinuturuan ng Diyos na makaaliw o makatulong din sa iba sa paraan na itinulo ng dakilang mga aliw na dili iba't ang ating banal na Espiritu Santo. At tunghayan po ang kasunod na talata sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, talata 5, basahin po natin. Sinasabi diyan na sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. At sa ikalawang sulat na ito nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay binigyang diin niya na ang buhay Kristiyano ay talagang may kaakibat o kasamang mga paghihirap at pagtitiis sapagkat tayo ay kabahagi rin ng paghihirap at pagtitiis ng Panginoong Hesukristo at higit sa lahat ay magiging kabahagi rin ng kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Hindi ba ang Panginoong Hesukristo ay nagpakahirap at nagpakamatay sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan? Nang dahil sa sangkatauhan na nalugmok sa kasalanan,
tayo ay tinubos ni Kristo Jesus. Ang ating paghihirap ay hindi naman po nangyayari sa dahilang ito ay resulta ng di natin pagsunod sa Panginoong Diyos. Kalimitan ito ay paghihirap na gawa ng kaaway o ng mga gawa ng mga di tunay na Kristiyano, sapagkat tayo ay pumapanig sa panig ng Diyos na dili iba't si Jesucristo. Marami rin po naman tayong nakikita na mga matapat at mga masunurin na mga Kristiyano at tunay na minamahal sila ng Diyos. Subalit nagdaranas pa rin ng mga eksperyensya na may kahalong panganib, takot at kawalan ng pag-asa na kung magkaminsan ay tila di na makayang lutasin at parang wala na talagang kapag-asa at di na kayang matiis pa. Isang halimbawa nga po ay ang paghihirap ni Job. Si Job ay isang lalaking sakdal at matuwid na may higit na takot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Siya ay nag-aari ng napakaraming kabukiran, hayupan at maraming tao po ang nasasakupan niya. Mabait at masunurin po ang kanyang mga anak. Larawan ng tunay na pinagpala ng Diyos. Okay. Subalit isang araw, hiniling ni Satanas na subukin na ang pananampalataya ni Job sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng pag-aari, maging kapamilya ni Job po ay namatay, binawi ang kanilang buhay. Bawiin ang kasaganaan din nila. At upang mapatunayan ng demonyo na si Satanas na sa pagdanas ng lahat po ng kawalan sa buhay ni Job at gayon din ang pagkakaroon ni Job ng karamdaman. Nasa tingin ng lahat, pati ang kanyang mga malapit na kaibigan at mahal sa buhay ay tunay na wala ng kagalingan. Mababasa ninyo ito sa aklat ni Job na ating binasa. At upang masubok nga ang pananampalatayan ni Job, ay nangyari ang lahat ng pagpapahirap na ito ng kaaway. At sa bandang huli naman po, basahin din po na ninyo ang sa aklat ni Job na Kapitulo 1, talata 7 hanggang 10. Diyan po ninyo makikita na sa bandang nabasa na po natin yan. Sa bandang huli po ng buhay ni Job ay makikita naman natin na ibinalik ng Panginoong Diyos ang lahat na nawala po sa Kanya. Kaya ito ay ating tunghayan sa aklat ni Job, Kapitulo 42, talata 10. Andiyan po sa bandang huli ng aklat ni Job, bandang huli po. Nandiyan na po ba kayo? Talata bilang 10 ay nakasulat dito. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. At kung ipagpapatuloy po natin ang pagbasa hanggang sa katapusan niyan, ay makikita natin na nagbalikan po ang kanyang mga kapatid, dinalaw si Job, at ang kanyang mga kaibigan nga na ipinanalangin niya. Ang bawat isa ay nagbigay ng mga salapi, ginto, singsing na ginto, at sa talata 12 ay inasusulat, sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job
na higit kaysa kanyang panimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya na may nagkaroon din, talata 13, ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At ang talata 15, at sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At iyan po, sa huling versikulo, talata, at pagkatapos nito ay nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. At gayon namatay si Job na matanda at puspos ng kaarawan. Napakaganda po ang wakas ng buhay ni Job at makikita natin na si Job po ay tunay nilingap na muli ng Panginoon sapagkat ang kanyang pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos ay di kailanman nasira. At dahil nga po dito, siya ay biniyayaan ng Diyos ng doble pa sa mga ari-arian niya ng una. At sobra ang kaligayahan ni Job sa huling parte ng kanyang buhay. At ano pa nga ba ang ibang halimbawa ng mga paghihirap ng tao? Ang ilan lang po sa mga halimbawa ay tulad ng karamdaman, sakit na bunga ng di pag-iingat ng tao, o sakit na nahawa sa ibang tao na may lunas man o wala. Meron din pong paghihirap dahil sa pagkawala ng trabaho, kawalan ng pera, pangtusto sa pamilya at pangbayad sa mga utang. Meron din namang paghihirap na dahil sa pagkawala ng miyembro ng pamilya, namatay o nawala, nakusa o di malamang dahilan na aksidente at iba pang kadahilanan. Ang paghihirap din na dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay bilang resulta ng pagpunta sa mga digmaan. Isa rin pong halimbawa ng paghihirap ay ang pagbagsak sa pag-aaral o sa kurso na kinukuha ng mga anak. At ang bata ay nagdaranas din ng paghihirap dahil sa pagkahiya o pagkatakot. At ang mga magulang naman po ay nagdaranas din ng hirap dahil magsisimula na naman silang magtustos sa panibagong pag-aaral upang pagtapusan ang anak sa kanilang mga tinatangkilik na kurso. At isa pa rin halimbawa ay ang hindi matalikdan na mga bisyo, mga immoral na pakikipagrelasyon, at mga pagnanakaw, mga drugs at iba pa. At isa pa rin ay ang pagkabilanggo ng isang tao sa maling akusasyon. At siya ay talagang nagdadanas ng paghihirap sa loob ng bilangguan ng dahil sa maling pag-akusa. Napakarami talagang klase ng problema at dahilan nga po ng paghihirap. At ang paghihirap ba na ito ay para kay Kristo? Ang paghihirap ba natin ay para sa sarili lamang? Kung ating pag-aaralan ang buhay ni Job, mapapansin natin na hindi nasira ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Patuloy pa rin siya sa relasyon niya sa Diyos. May mga tanong, subalit naroon pa rin ang kanyang buong pusong pagtitiwala. Mababasa din po natin sa Biblia na siya po ay dinalaw ng kanyang 4 na kaibigan na si Eliphaz, Bildad, Zophar at Elihu. At sa paglalarawan ng buhay na ito ni Job, na pinag-aralan ng 4 na kaibigan niya ito kung saan nagkamali si Job, at ang buhay niya ay idinulog po nila si Job sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. At
Tayo naman po sa ating buhay, tayo ba ay naniniwala na ang ating pagdarasal para sa iba ay makapagbibigay ng lakas at pagkilos na magkaloob ang Diyos sa buhay nila ng tulong o kagalingan o kalutasan na mula sa Diyos? At bunga po nito, tayo ba ay dapat na mahikayat na ipagdasal ang bawat isa bilang tulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Tunghayan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, talata 9. Hindi na po kayo kailangan pumunta doon. Babasahin ko na lang po. At nasusulat po dito sa Romans 1:9. Sapagkat ang Diyos ay ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko na sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang patid na sa akin kanyang binabanggit sa aking mga panalangin. Walang patid na kayo ay binabanggit sa aking mga panalangin. At sa kabila ng paghihirap ay may ginhawa. Tunay na nasusulat din naman po sa Salmo, Kapitulo 30, talata 5, ay nasusulat, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Kaya isang katanungan para sa ating sarili, ano ba ang nais natin sa ating paghihirap na ito at sa mga pagtitiis? Kaalwan ba sa sarili dahil sa pag-asa na tulong mula sa Diyos o sa sariling pagsisikap lamang? Kapatid, kung tayo ba ngayon ay nasa banig ng kasaganaan, karangyaan at kaligayahan na kaloob ng mundo na ito, halimbawa na ito ay mawala at mapalitan ng puro paghihirap, matatakot ka ba na harapin ito o hihingi ka ba ng kalakasan mula sa Diyos upang malampasan mo ito? Buo na ba sa ating sarili na sa buong buhay natin na mamalagi sa pananampalatayang Kristiyano, magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesucristo, na manatiling matapat sa Kanya, itakwil ang masama at araw-araw na makipagrelasyon sa Diyos at mabuhay ng simple at may katapatan sa Diyos. Kaya dito po nagtatapos ang ating pag-aaral at pagbubulay-bulay sa gabing ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng dakilang may kapal. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. At kung narinig po ninyo ang ating lesson sa gabing ito ay ang paghihirap kay Kristo. Ang kanyang scripture reading ay galing sa Job, talata 2, versikulo 1 hanggang 10. Gayon din ang Job 42, versikulo 10 hanggang 15. Romans 1, verse 9. Salmo 30, versikulo 5. Salmo 103, verse 8. At meron din sa 2 Korinto, talata 4, hindi ko nakuha ang versikulo. At yan po ang kanyang ibinahagi sa gabing ito, ang paghihirap kay Kristo. At muli ay salamat, Sister Laila, napakagandang leksyon sa gabing ito. At kung sino man po ang mga narito, I hope na
sinulat ninyo ang mga scripture readings upang mabalikan ninyo ito. At nasa bahagi na po tayo ng mga prayer requests. Muli, ito ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry at tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Meron din po tayong website na kung meron po kayong mga computer ay ito po ang ating website, Glory Tabernacle Prayer Meeting, blogspot.com. Maaari kayong magsumulat ng inyong mga prayer requests at ito po ay ating itataas. Muli, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Kung sino man po ang nasa linya, nakabukas na ang ating linya para sa mga prayer requests. Sister Claire, meron ka bang mga prayer requests? Itataas muli natin ang mga prayer requests na humihiling ng healing. Kahapon ay meron tayong mga prayer requests for healing kay Dorothy Richardson. Nasa ospital siya ngayon at meron siyang mga health issues. Gayon din si Calpano William, unspoken request. Meron din po tayong mga galing sa ating mga kapatiran na sila Eleanor, kailangan niya ang surgery sa kanyang mata. Si Ernesto, may cancer siya sa nose, ear, and throat. Na-expose po ito sa chemical. Meron din pong undergoing treatment si Belen at si Baby. Gayon din po, hiniling namin ang kagalingan ni Sister Laila kahapon. Gayon din si Sister Jo. Salamat po. Salamat. You're welcome. At marami pa tayong mga kapatiran na nangangailangan ng prayer. Si Sister Juliet, Sister Rita, Sister Cynthia, at you let her know I can't pick her up until this is done. Kung sino pa, I think si Sister Connie ay gumaling na. Bumalik na siya sa trabaho. Here. Restored na ang health niya. Sabi niya kahapon. Kaya nagbigay siya ng testimony. Gayon din ang ating kapatid na si Sister Chit. Na maganda ang nangyari sa nursing home. Maraming is it dark already? Tumanggap kay Jesus. Well, hurry up and go out there and do it. It won't take you long. Take a flashlight and check her water. Ito po ay ating itataas mga prayer requests for healing. At tinatawagan ko po si Pastor Mel sa gabing ito. Hallelujah. 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 Salamat Panginoon na sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsan pang muli ay pinagkalooban mo ang iyong mga anak dito sa iyong harapan ng pagkakataon upang magkatipon-tipon muli sa iyong harapan at mabigyan ka ng papuri, mabigyan ka ng pagsamba at mga panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Sister Laila. Panginoon, salamat sa buhay niya, Panginoon, na itinalaga niya sa iyo na patuloy na linuluwalhati ka sa kanyang buhay. Panginoon, salamat na ikaw ang namagitan sa bawat isa sa amin
na nasa harap mo sa gabing ito, Panginoon, ang iyong mga lingkod sa prayer line live na ito, Panginoon. Panginoon, alam namin na ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga kasalanan sa pagpapahayag ng banal na salita ng iyong lingkod na si Laila. Panginoon, ikaw nga ay binugbog dahil sa aming mga kasamaan, lalong-lalo na ang yung mga anak na hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon. So kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at pinasan mo ang aming mga kasamaan. Kung ano po ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo, dalangin namin na gagawin mo rin po sa lahat na walang ilaw sa kanilang buhay, Panginoon. Lalong-lalo na po ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Sa lahat ng aming mga kababayan, Panginoon. 10 ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Panginoon, at mga kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas, Panginoon. So, Panginoon, ngayong gabi, itinataas ko po ang mga may sakit at may mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Babasahin ko po ang ilang scripture, Panginoon, upang matunghayan natin na siya nga ang Diyos na nagpapagaling. Sa Exodus Kapitulo 15, versikulo 26, sabi nga dito ay sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So tinatanggap po namin ang kasulatan na ikaw nga ang nagpapagaling sa iyong mga anak, Panginoon. Dito rin, Panginoon, sa Salmo 103, versikulo 3, babasahin ko lang po dito sa ating banal na aklat. Sinabi dito na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit. So siyang nagpapagaling ng lahat na mga sakit na itataas namin sa gabing ito. Maski na po sa Isaiah 53, versikulo 5, sabi dito, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng latay ng ating Panginoon, tayo ay nagsigaling. Kaya nga sabi dito sa aklat na siya ang ating kagalingan. Sa aklat ng Lucas, ika-4 na kapitulo ng Lucas, babasahin ko lang po dito upang matunghayan natin na totoo nga na ang Diyos ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Lucas, ika-4 na kapitulo. Babasahin ko lang po dito. Sabi dito, 20 versikulo, sabi dito, at nang lumulubog na ang araw ay lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa Kanya at pinatong niya ang Kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila'y pinagaling. Sa aklat ng Mateo, ika-4 na kapitulo, versikulo 23. Babasahin ko lang po dito. Sa aklat ng Mateo, ika-4 na kapitulo, sabi dito sa 23 versikulo. Sabi dito sa banal na aklat, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit
at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Siya pa rin ang nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman ng mga tao. Ang huling banal na aklat na salita na aking babasahin ay sa aklat ng mga gawa, Acts 10:38, kapitulo 10, versikulo 38. Babasahin ko lang po dito sa banal na aklat. Sabi dito, sa makatuwid, bagay si Jesus na nasa Nazaret, kung paanong siyang pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, naggumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ito po ang banal na aklat na nagpapatunay na ang ating Diyos, siya lamang ang nagpapagaling, hindi tao. Ginagamit niya ang mga doktor, ginagamit niya ang mga medisina, ngunit siya pa rin ang nagpapagaling sa atin. Sa kanyang pangalan, tayo ay gagaling. Tinataas ko po ngayong gabi si Eleanor dahil sa kanyang karamdaman sa kanyang mga mata na nagkaroon ng problema, nagkaroon siya ng surgery. Panginoon, tinataas ko siya. Panginoon, sa gabing ito, nahihipuin mo ang kanyang mga mata. Ibabalik mo ang normal function ng kanyang mata upang sa kanyang paglakad ay makakakita muli siya. Tinataas ko po si Ernesto na may cancer sa kanyang ilong, sa kanyang pandinig, sa kanyang lalamunan. Panginoon, hihipuin mo po ang kanyang katawan ngayon mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Dadaloy, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay upang siya ay gumaling. Binataas ko po, Panginoon, sa gabing ito si Belen at si Baby na sila ay kasalukuyang ginagamot or are undergoing treatment, Panginoon. Lord, sinasalo mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, O God. Hipuin mo ang kanilang mga katawan upang sa gabing ito matunghayan nila muli ang kagalingan sa kanila at ikaw ay sasambahin at sisilbihan, Panginoon, sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Tinataas ko rin po si Dorothy Robinson, kanyang mga problema sa kanyang pangangatawan, mga karamdaman sa kanyang mga katawan, Panginoon. Hipuin mo po ang buong katawan niya sa gabing ito at matutunghayan niya ang mapagpala mong kamay na siya ay gagaling sa gabing ito. Tinataas ko pa rin po si Kalpana William na may mga requests o kanyang tinataas. Kung ano man ito ay hindi natin alam, ngunit may mga unspoken request siya, Panginoon, na gustong itaas niya sa iyo, at kami po ay ginagamit mo, standing in the gap, para maging vessel o instrument sa kanyang kagalingan. So, Panginoon, ngayong gabi, tinataas ko po silang lahat na may mga sakit at may mga karamdaman sa kanilang pag-iisip at sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa sa kanila ngayong gabi. Ikaw lamang ang kanilang kagalingan. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na minsan pang puli ay ibubuhos mo ang iyong mahal na Espiritu sa nagpahayag ng iyong banal na salita ngayong gabi. Lalong-lalo na, Panginoon, si Laila, Panginoon, na ginagamit mo sa iyong hubasan upang ipapunla ang mga banal na salita sa mga tao, Panginoon. Pairan mo po siya ng iyong mahal na Espiritu upang ang kaluluwatian ng Diyos ay dumaloy sa kanya at sa kanyang buhay, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ang banal na salita ay magsilbing tinapay ng buhay sa bawat isa na nakarinig sa gabing ito, na magbibigay ng lakas, magsisilbing ilaw, magtataguyod, magtutuwid sa kanilang mga physical at spiritual na pamumuhay, at maging saksi sila
including ni Panginoon, kasama na po ako ng iyong sariwang pag-ibig na maghahatid sa aming buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. So, ngayong gabi, buong puso at kaluluwa, naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito na iyong itinakda, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat isa na dumalo dito, O God, sa gabing ito, sa prayer line live, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo, at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Mel. Tinatawagan ko po si 917215. Hello? 917215. Hello, Pastor Marina, Sister Chip. Hi. Sister Chip? Yes. Okay. Pwede pong pakitaas ang prayer for peace sa ating mundo, sa buong mundo, lalong-lalo na ang Russia, ang Ukraine, ang Amerika, gayon din ang ating bansang Pilipinas. Okay, Sister. Lord, salamat ngayong gabi. Salamat sa iyong kabutihan. Nakapag-prayer kami sa Times Square. Amen, yes. At nakapag-prayer pa kami ngayon sa live online. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Panginoon, napakabuti mo, napakabait mo. Oh Lord God, luwalhati ka namin ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin, sinasamba, O God. Lord, ikaw pong maghari dito sa prayer line na ito. O God, salamat po na kami ay nanalangin na naman at ibinibigay mo ang gusto mong ipanalangin. Ngayong gabi po, tinataas ko ang kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Marami pong nangyayari na ikaw lamang ang higit nakakaalam, katulad ng nawawalang aeroplano ng Malaysia, Panginoon. At lalong-lalo na nangyayari doon sa Ukraine at sa Russia at sa iba pang mga bansa na hindi nagkakaintindihan, Panginoon. Panginoon, alam ko, Panginoon, na ikaw ay nangungusap sa mga nangyayari. Ang tanging solusyon lamang sa mga kaguluhan dito sa buong mundo ay ikaw, sapagkat kapag ang pag-ibig mo ang pumasok sa mga puso ng mga tao, Panginoon, ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ng ito ay titigil, Panginoon. So, Panginoon, dumudulog kami sa iyong harapan. Lord God, ang iyo pong kamay ay dumako doon sa Ukraine at sa Russia at sa namamagitan ng mga ibang bansa, katulad ng aming bansa, Panginoon. Lord, ikaw po maghari, O God. Ikaw po magbigay ng wisdom dito sa mga namumuno ng mga bansa na magkaroon sila ng kapayapaan at magkaroon sila ng decision na nanggaling sa iyo, Panginoon, Lord. Ipuin mo po ang puso ng bawat isa. Alisin mo po ang hindi nanggaling sa iyo, Panginoon, at magkaroon sila ng wisdom kung paano nila, Lord God, lulutasin itong mga bawat problema. Magkaroon ng kapayapaan sa relasyon, O God, ng bawat bansa, Panginoon, Lord God. At ang itatanghal at itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat presidente ng mga bansang ito, Panginoon. At magkaroon sila ng Lord God, ng pagkakaunawaan, O God, at amicable settlement and Lord, common ground to meet, O God, on the issues regarding this political issues, government issues, O God, para sa kapakanan ng mga tao, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at maghari at magbigay ng wisdom. Hipuin mo po ang bawat namumuno ng bansa, Lord God, na magkaroon sila, Lord God, ng tunay, Lord God, na hangarin na para sa kabutihan ng kanilang mga mamamayan, O God, hindi para sa kabutihan ng power, para sa kanilang mga power, Panginoon, Lord God.
Oh, Jesus na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang maghahawak nito. May your divine intervention be in those, Lord God, confusion and chaos among countries, Lord. Misunderstanding, Lord, of political issues, government issues, and all kind of issues, Lord God. By you, O God, may your hand be upon it, Lord Jesus. May you look down upon the people and stir their hearts and cause them to pray and to intercede in this hour, Lord. So, Father, we intercede in this hour, Lord. Move in these countries, Lord. Let your Holy Spirit, oh God, turn the hearts of the people to you, Lord. Let the head of nations turn their hearts to you, Lord. That you are the solution to all kinds of problems, Lord. That, Lord, there will be no, Lord God, you stop, oh God, Lord, the craving of power, oh God, that you, oh God, put in the hearts of the people a desire to call upon your name, a desire to humble themselves and pray, a desire, Lord, to repent of their sins, oh God. Then peace will come, oh God. Oh Lord, Father, do it, Lord, for your honor and glory, that it will be a testimony to your goodness and your faithfulness, that you truly, Lord, answer the cry of your people, because the people will suffer, Lord. Oh God, have mercy. Have mercy. Look upon the people and stir their hearts to look up and call you, Lord Jesus. And let them believe that you are able to do it, Lord, because you are a God of peace. A peace that passes all understanding, Lord. A peace, Lord, that the world cannot give, oh God, Jesus. Yes. Father Almighty God, we thank you, Lord. We thank you that you answer the cry of your children. We thank you, Lord, that you are the one who put that in the hearts of Sister Marina to pray tonight. We lift up to your country, the Philippines. Lord, there's so many expose, Lord God. Oh God, the corruption, the graft and corruption of the government officials are now being exposed, Lord, and being admitted, Lord. So, Father, I pray, oh God, Lord, that you in this hour, Lord, you will, oh God, stir the hearts of people to repent, oh God, especially our government officials, Lord, to repent, oh God, oh Lord Jesus, and look up unto you and know that you are the answer to all this kind of craving for power and materialism, Lord Jesus. Father, touch our country, Lord. Visit our country once again, Lord. Let your, oh God, our Lord, justice rule and reign, and righteousness rule and reign among the hearts of the people, oh Father, especially our government officials, Lord, that there will be total cleansing, Lord God, of the hearts, oh God, that, Lord, you will come, oh God, and Lord, oh God, and touch the hearts of people, create in them a desire, oh God, desire to walk righteously for our Lord God, to walk righteously for you, Lord God, Father, because you are a good God. Lord, I pray, my God, Lord, that you intervene in the affairs of what is happening in the Philippines, Father, right now, Lord. Father, let your will be done, Lord. Let your kingdom come in our country, Lord Jesus. Father, stir the hearts of people, oh God, oh Lord, and those here, and those, Lord, who come to the saving of knowledge of our Lord Jesus Christ in the Philippines. Lord, I pray that you put them on fire, oh God, and use them to win more souls for you, Lord God, especially the pastors that are lukewarm, oh God, and that those who want to give up because they have no provision. Father, I pray that you provide for the needs of our pastors that are working, oh God, in the Philippines, Father, oh God, that they will not look unto themselves for provision, but they will look unto you, Lord. Oh God, visit all churches, Lord, and let your Holy Spirit, oh God, stir the hearts of people to walk, oh God, oh Lord, oh God, and to be on fire for you, Lord, and to share the gospel, oh God. Oh, Jesus, you are the only one who can do it, Lord God. And we thank you, Lord. We thank you for your goodness, your faithfulness, Lord. Salamat po sa Glory Tabernacle, Lord God. Bless Pastor Marina and Pastor Mel. Bless all the children and their families, oh God. Lord Almighty, I lift them up to you. Preserve them, keep them, watch over them. Order their steps at all times, Lord, oh God, Jesus. And I pray that you provide for their needs, oh God, Lord Jesus. Yes. Oh God, let the Glory Tabernacle be
continuously growing light, oh God, and a beacon, oh God, that will stand, oh God, for you, Lord Jesus, that love will flow from you to them, Lord. Oh God, bless, oh God, pagpalaan mo pa mga gawain na binigay mo sa kamay ni Pastor Mal and Pastor Marina, Lord, at nagbayan mo po sila, Lord God, at ikaw po ang magbigay ng mga kaluluwa na makakakilala sa iyo, Lord Jesus. Salamat po, oh God, bigyan mo po sila ng mabuting kalusugan at bigyan mo po sila, Lord, ng lakas ng katawan at bigyan mo po sila ng kanilang provision, oh God, sa araw-araw, Lord, sa paghayo na paggawa ng iyong gawain na binigay sa kanilang mga kamay, oh God. Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa prayer line na ito, God. Salamat po sa aming mga pamilya, Lord. Gabayan mo po ang aming mga anak, Lord. Ilayo mo po sa anumang kasamaan, sa anumang tukso ng demonyo, God. Sa anumang lalakad ng panahon, Lord. Itinatas ko po itong neighborhood namin, Panginoon. Ilayo mo po, itaboy mo po ang gawa ng kaaway, Lord. Kung ano ang pong nangyayari dito, Lord God. Protectionan mo po kami, Lord God. Oh God, mahal kong Panginoon, lukuban mo po kami ng iyong banal na espiritu at kuberan mo po kami ng iyong banal na dugo, Lord God. Ilayo mo po kami sa anumang masasama, sa anumang lalakad na panahon, oh God. Oh Lord, sa mga lindol, sa mga sunog, sa mga baha, Lord God. At kung anumang pong nangyayari na hindi nanggaling sa iyo, protectionan mo po kami at Lord, you cover us with your precious blood, oh God. And I thank you, Lord. Father, thank you so much. I lift up to you all those people in this prayer line, Lord, even in the silent listeners tonight. Panginoon, pagpalaan mo po sila, Lord God. Panginoon, paglagbayan mo po sila, Lord God, at katagpuin mo po sila sa kanilang pangangailangan sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Oh, Father, wala pong imposible sa iyo. Ang lahat ay posible. Kaya naniniwala kami at nananampalataya kami, Lord, na diringgin mo ang aming mga pangalangin. Hipuin mo po ang aming mga pamilya, Lord God. Hipuin mo po ang dumang mga karamdaman, Panginoon, Lord God. At pagalingin mo po sila upang sila ay magpatotoo ng iyong kapangyarihan at kabutihan sa buhay nila, Lord. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin ngayon at magpakawalang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chief, Sister Claire. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you, Lord, for the word that you gave us through Sister Lila. And Lord, help us, Lord God, to follow after you, even though we go through suffering, Lord God, and not to turn away or be discouraged through the trials we go through, Lord, but keep our eyes focused on you, Lord God. And Lord, help us to be like Job, that his faith was in you, Lord God. Even though he lost everything, Lord God, you restored him back, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that whoever is going through trials, tribulations, Lord God, that, Lord, let their eyes be focused on you, Lord God. And Lord, strengthen them and help them to endure whatever they have to go through, Lord God, knowing that they're not alone, Lord God, that you're with them, Lord God. You'll strengthen them, Lord God. You'll help them to overcome, Lord God, and then you'll restore them, Lord, and deliver them. Lord, tonight we want to lift up to you Glory Tabernacle Church, Lord God. Thank you, Lord, for our leadership, Pastor Mel and Pastor Marina. And Lord, we also thank you for Consuming Fire Radio Ministries, Lord God. We thank you, Lord God, for the leadership on this prayer line, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for the opportunity that you give each one of us to pray for your people, Lord God. We also pray for all the workers, Lord God. We pray for our preacher, Sister Lila, Sister Tess, Sister Cynthia. Lord, we thank you, Lord God, for letting them share the word on this prayer line, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, for each intercessor, Lord God. We thank you, Lord God, for Sister Cynthia, Sister Lila, Sister Cheat, Sister Joe. We thank you, Lord, for Sister Lorna, Sister Connie. Lord, we thank you for all the prayer intercessors, Lord God. And Lord, we want to thank you, Lord, for
everyone you've brought onto this prayer line, Lord God. That, Lord, as the word goes forth, Lord God, Lord, that your people would hear a word from you, Lord God. Lord, we thank you for the silent listeners who are encouraged by the word that is shared on this prayer line. And Lord, we pray, Lord God, that as the testimonies and praise reports go forth, Lord God, that, Lord, you would encourage your people, Lord God, that you heal them, Lord God, that you deliver them, Lord God, and that, Lord, you bring provision, Lord God. Lord, we also want to pray for the finances of the church and also of this ministry, Lord God, that, Lord, you would bring provision, Lord God, that, Lord, you would also expand the territory of the church, Lord God, and also open doors for new opportunities for your word to go forth, Lord God. Lord, we also thank you, Lord God, for the services that you've opened up, Lord God, especially on Sundays in Elmhurst Hospital Auditorium, Lord God. Thank you, Lord God, for opening the door for Glory Tabernacle to have a service there on Sundays, Lord. And Lord, we also thank you, Lord God, for the healing and deliverance ministry, Lord God, that, Lord, you use this ministry, Lord God, to bring healing to your people, Lord God. Lord, we also thank you, Lord, for everyone, Lord God, who comes to the healing room, that, Lord, you would continue, Lord God, to deliver and heal your people, Lord. Tonight, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for your goodness to your people, Lord God, for your presence in our lives, Lord. And Lord, we thank you, Lord, for what you're doing in the lives of your people. Lord, continue to use each one of them represented on this prayer line, Lord God, that, Lord, your light would shine through them, Lord God, that, Lord, you, Jesus, would be seen in the lives of your people, Lord God. Draw your people that still don't know you yet, Lord God. Draw those who are still far off, Lord God, that they may come to know you, Lord Jesus, and will come to know you as their Lord and Savior, Lord God. Lord, we pray, Lord God, continually for our friends, our families, those who still don't know you yet, that they may come to know you, Lord Jesus, and that, Lord, you would reveal yourself to them, your love for them, Lord God, your goodness, your power, your might, Lord God. And, Lord, we also pray, Lord God, for, Lord God, we pray that as this prayer line goes forth, Lord God, that you would bring people to come and give their prayer requests, Lord God. Lord, we want to lift up to you the Glory Tabernacle website, Lord God, that, Lord, as people come to that website, Lord God, that they would post their prayer requests, Lord God, that as they tell us what they need, Lord God, what their prayer needs are, Lord God, that, Lord, your intercessors would be able to pray for them on this prayer line, Lord God. And Lord, we thank you for the open doors that you've given us in this ministry, Lord God. And we look forward to what you have in the future for us, Lord God. Lord, we give thanks to you, Lord God. You've opened doors of opportunity, Lord God. And we thank you, Lord God, for sustaining this ministry, Lord God. We thank you, Lord God, for keeping us, Lord God, and bringing provision, Lord God. Lord, continue, Lord God, the work that you've started for this ministry, Lord God. And Lord, we thank you and we love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening to everyone. I thank you so much that we are here tonight. I thank you so much that we are here tonight to share our love
to our Heavenly Father. Hinihiling ko na habang tayo ay binibigyan pa ng buhay ng ating Panginoon Diyos, ay magawa natin sa araw-araw na purihin siya, sambahin ang pangalan niya, at isugid natin na habang tayo ay nagbibigay ng mabuting pakiusap sa mga tao na mahalin natin ang mahal nating Panginoon Diyos at walang ibang nagbibigay sa atin ng lahat na kabutihan kundi siya. Purihin ka, Ama, sambahin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We exalt thee, we exalt thee, we consult thee, O Lord. We exalt thee, we exalt thee, O Lord. Sana, O Panginoon Diyos, matulungan mo ang mga bata pa na habang sila ay lumalaki, mailagay nila sa kanilang puso na mahalin nila ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat, Sister Perfecta. Bago ko po tawagin si Sister Lai upang mag-close up in prayer, tinatawagan ko si Sister Chit. Sister Chit. Sister Chit, andyan ka pa? Oo. Pwede kang kumanta, Sister Chit, bago tayo magsara. Yes. Tagalog. Ay, wala. Ang Tagalog hindi ko hawak ngayon. So, ang kapayapaan ng buong mundo ay kailangan natin at lalong-lalo na ang kapayapaan ng ating puso. So, I will just Amen. My peace. My peace I give unto you, the peace that the world cannot give, the peace that the world cannot understand, peace to know, peace to show. My peace I give unto you. This is the word of our Lord. My peace I give unto you. The peace that the world cannot give. The peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to show, my peace I give unto you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Sister Chit. Sister Light? Yes, Pastor Marina. Pwede ka nang mag-close. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat, Diyos Ama, na muli sa gabing ito ay pinagkalooban niyo po kami ng pagkakataon na makapagpuri, makapagpasalamat, at higit sa lahat, makapag-aral po ng inyong mga salita.
At salamat po sa magandang halimbawa na ipinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan po ng buhay ni Job, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang napakalaking pagtitiwala sa inyo, Panginoon, at hindi po nasira sa kabila ng napakaraming pagsubok at paghihirap na ipinagkaloob sa kanya ng kaaway, Panginoon. Hari nawa po ay maging batayan namin ito at kami po ay maging huwaran po siya ng aming mga pagtitiis at paghihirap sa buhay na ito, na hari nawa po ay dagdagan mo po ang aming pagtitiis at higit sa lahat ay ang aming pagtitiwala po sa inyo ay hindi masira, Panginoon, sa kabila po ng maraming pagsubok na dumadating sa aming buhay. Kayo na po ang bahala magdagdag sa lahat ng mga pangailangan ng lahat ng mga naririto sa prayer line, sa po ng kanilang mga pamilya. Higit sa lahat po ay ang pamilya ni Pastor Mel, Pastor Marina, si Lola Perfecta, Sister Claire, at sa lahat po ng mga dumadalo sa prayer line, at sa lahat po ng mga tagapakinig sa gabing ito, Panginoon, ay basbasan mo po sila at naway magsilbing ilaw ang buhay at pagtitiis ni Job sa kanilang araw-araw na buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot, dalangin sa pangalan ni Jesus na anak mo, Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dito po tayo nagtatapos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Pagpaliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan nawa tayo ng kapayapaan, lalong-lalo na sa mga darating na panahon. Hallelujah. At on behalf of the Glory Tabernacle and the Healing and Deliverance Prayer Line, together with the Consuming Fire, nagpapaalam na po kami hanggang sa muli nating pagkikita sa Tagalog Prayer Line sa susunod na Martes. At bukas po ay in English. Hallelujah. Magtatapos po tayo ng papuri sa gabi ito.